Ayan guys, dito na kami ngayon sa Retoba guys. Ito guys kung saan na biktima yung kababayan naming taga Taytay guys. Ayan. Dito lang guys, ayan ito guys. Dito lang talaga siya sa daungan na ito guys. Dito siya mismo kinain. Ayan, pagkatapos guys, dinala siya doon guys sa sa looban na yun guys. Oh. Ayun doon. Ayun, parang may lumunutang mga yun sa may ng lusayan uy, buhaya talaga yan. Ayan guys, dyan guys siya dinala. Alam nyo guys, yung dati yung bahay namin guys, doon ayan sa may mga bahay na yan dyan guys, yan dyan mismo dito sa amin sa unahan banda. Ayan, yan yung bahay namin. At noon naliligo kami dyan sa dagat, naliligo kami dyan sa dagat. Tapos pagka naliligo kami, pupunta pa kami dyan sa gitna. Wala namang namimiktima yung buhaya na yan. Siguro nga dahil sa kagagawan din ng tao sa pagputol kagaya niyan, pagputol ng bakhaw at yung binibenta na yung balat ng bakhaw. Doon na sila nagsimula na naging bayolente. Yan din, hindi rin natin minsan masisi ang buhaya. Siyempre, hindi na sila lalayo kung hindi pininsala yung kanilang tahanan. Pero siyempre, masakit naman isipin na yung kababayan natin ay nabiktima ng wala siyang kinalaman. Wala siyang ginawang violation dito sa tirahan ng buhaya ng ating mga wild crocodile na yan guys. Ayun, sobrang sakit lang talaga sa mga magulang, pamilya na isa sa mga nabiktima ay anak nila. Ayun, totoo guys, ako talaga makakapagpatunay ako talaga noon talaga ay dito kami nakatira. Dito talaga kami guys nakatira sa lugar na to. Diyan talaga guys, yan. Diyan kami nakatira. Ngayon, nilalanguyan namin hanggang dyan sa gitna. Pag nag-iigib kami doon banda sa looban na yun guys, nilulubog namin yan yung aming bangka. Sa awa ng Diyos, hindi naman namimiktima yung wild crocodile na yan. Yan nga, siguro doon nga dahil nga sa sinabi ko na dahil na sa mga kagagawan din ng tao, magputol ng bakhaw, yung